Paano magkakaroon ng katas ang puro tinik? Paano makapamumunga ng sagumpol ang mapait? Kaya nga, ano ang aanihin mong tamis ng buhay kung puro tinik ang puso mo at paitang nalalasap mo nang dahil di ka marunong magpatawad sa kapwa mo? Paano mo masusubukan ang katotohanang ang ama mo'y matamis ang dulot sa iyo kung hindi mo maramdaman ang tamis ng pag-ibig niya? Katulad ng ginagawa ng isang Jesucristo, ang pagpapalayas ng mga alipin ay di maunawaan ng mga taong marurunong, subalit walang ginagawang magaling. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ano ang mga pakay lamang? Ang sumuri ng sumuri sa mga kapwa nila gawa na may gumagawa. Subalit, ang katakataka sila ay marunong sa kautusan. Bakit di nila natutunan ng mabuting kalooban? At yan ang binahagi ng Kristo. Kung natutunan mo ang mabuting salita, maramdaman mo ang mabuting kalooban. Sapagkat doon sa mabuti mong salitang natutunan, mabubuhay ang mabuting kalooban sapagkat iisa ang magbibigay ng mabuti na aral at mabuting damdamin. Buhay ba nga, Ma? Kaya nga, hindi nagkaunawaan at humihingi pa ng kailangan munang magbago ang hindi totoong tao upang maunawa niya ang totoong. Kailangan kung anong damdamin mong gumaling, hinihiling mong gumaling, parehas lang. Mo, parang patutuong kilala mo ang Kristo na pinagmula ng salitang binigkas mo. Buhay ba nga, Ma? Sa gayon, mapapatutuhanan ang mga inaral ng Kristo na mula sa Ama ay nakilala mo't napatutuhanan mo nang dahil damam-dama mo sa puso mong nangusap at pinagmulan ng salitang tinanggap. Buhay ba nga, Ma? Sa makatwid, pakitaan man kayo ng pakitaan ng hiwagat himala. Kung ang pananaw nyo'y tawang gumagawa, maniniwala ba kayo sa hiwaga? Hanggang sa matuwa lang kayo at magsabing, aba, para kang namangha. Subalit pagkatapos ang puso mo'y walang nadama, oo, wali, sabi ng tao, nekkaramaneyahanam. 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 O ali, sabi ng Kapampangan, ay mali, sabi ng Tagalog. O tao, iba't iba ng haka-haka ang maririnig mo. Iba't iba ng panukala ang masasambit ng tao. Subalit ang katotohanan, kung nakilala ang gumawa, nanahimik ang diwa. Nekkaramaneyahanam. 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 Sa makatwid, mga mahal ko, isa pa ba kayo sa unang panahon na wala pang pangunawa sa mahiwagang gawa ng Ama?
Panahon na ng Espiritu, hindi na ng Hesus Kristo na nagkatawang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Aking amang mapagpala, mapagkalingat, mahiwaga, walang makakaunawa sa iyong mga banal na salita, maliban ang taong nagbago ang diwa. Yaong nakaunawa sa iyong kabanalan, yaong tumanggap sa iyong kadakilaan, yaong nakikipagtotoo sa katapatan mo at nagmimithing ganap na magbago. Sa iyo ay kumilala na tuntunang batas mo, kalooban mo mismo na dabang totoo. Naghari sa kalooban bilang mga tao, kaya't naipagsumigaw, buhay ka, aking Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano po ba ang pakay ng Kristo? Bakit bumaba? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nagkatawang tao na nabuhay sa mundo. Ano po ba ang pakay? Pakay po ba'y makisalamuha para makikain, makitulog, makisaya lamang? Iba po ang pakay ng Hesukristo sa pakay ng tao. Ang pakay ng tao sa mundong ito, maging masaya, maraming pera, maraming bagay, maging magaling, maging matalino, maging sikat, maging makapangyarihan, maging marangyang buhay, puro namang pansanlibutang layunin. Kaya't maunawaan ba ang isang kabanalan na binaba? Yan po ang pawang katotohanan. Kaya't sa oras ding ito, kung ang layo ninyo'y gumaling lamang, subalit wala kayong hangarin na makilala niyong nagpapagaling, para rin kayong sa unang panahon, naghahanap ng hiwaga, walang makamtang mahiwala. Anong mahiwala? Walang makamtang mahimalang gawa, sapagkat nawawala ang tiwala. Buhay ba ang Ama? At sa palagay nyo naman kaya, sino kaya si Kunching natitindig sa harapang ito para bumigkas ng mga ganitong panukala, mga salita, at hindi nyo pinag-aralan at di pag-aaralan ng sinuman? Sapagkat, sino nga ang taong gagaya at tutulad sa Diyos niya? Sino nga ang taong gagaya at tutulad sa Ama niya? Hindi bagat kung ano yung pinagmulan, siyang karunungan. Kung sino ang pinagmulan, siya ang nababatid na kung sino nga siya at ano siya. Doon sa taong nagmula sa Kanya, at yan ang Kristo. Alam ang pinagmulan, kilala ang pinanggalingan, kaya't naisiwalat kung sino ang Kanyang iniwanan, upang muli balikan sa iniwanang kaharian. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ang magulang po ba ninyo'y kilala ninyo? Halimbawa, ang ina't ama nyo? Po? Lahat po ba ng anak ay nakakakilala sa kanyang magulang? Sinusuri nga bang talaga ng isang anak kumisa ng kanyang magulang? Hindi, ano? Sapagkat kung lahat ng anak ng tao ay sumuri sa kanyang magulang, walang taong sutil. Tama po ba? Kung ang mga magulang niya ay mabuti, mababait, bakit? Mayroong busog na sa lahat ng kayamanan ng magulang. Busog na busog pa sa pagmamahal. Busog na busog sa kalinga. Bakit natatalikdan ang kanyang magulang? Bakit nagagawa niyang maglibang sa sanlibutan at walang pahalaga kung ang magulang niya ay nahihirapan? Habang siya'y wala, hinihintay
Habang siya'y nagliliwaliw, walang pakialam kung ang magulang niya'y inip na inip, antok na antok, gutom na gutom sa pag-aalala sa kanya. Sa makatwid, sarili mo mang magulang, kung minsan hindi mo alam, hindi mo kilala. Subalit, pag nilaya ninyo yung magulang ng anak niya, ay kilala siya. Kapag nalayo ang anak, nasasabi niyang, ang aking magulang na nasa malayo, doon ko hinugot ang aking natutunan. Sa makatwid, ang anak ng tao na nakakakilala rin sa Ama, batin niyang siyang tunay na Diyos na makapangyarihan. Kaya't ang puso niya'y iaangkop sa kanyang pananampalataya at magtitiwala siyang kailan may di siya pababayaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At ito ngayon ang pilit at pinagsumikapang ginawa ng Kristo, ang maipaliwanag sa tao at mapaabot sa tao kung sino ang amang pinakamabuti sa lahat. Kung sino ang amang mahiwaga ang gawa, kung sino ang ama na banal at makatotohanan. Nang dahil hindi kilalang totoo ng mga inabutan, bagamat alam nilang nagkatawang tao lamang, hindi mapaniwalaan ng Espiritu Santo na lumukob sa pagkatao ng isang Kristo sapagkat sila'y wala pang Espiritu. Pagkatao ang karunungan nila. Tama baga? Sapagkat nga kailangang muli kang isilang sa Espiritu bago mo maunawa ng pang-espiritual na gawain, pang-espiritual na layunin, pang-espiritual na hangarin, pang-espiritual na pamumuhay. Doon, kung nasa pagkatao mo ng Espiritu ng Ama, makakaunawa ka na sa lahat ng gawang pang-espiritual. Buhay ba ang Ama? Kaya, magtatalo ang pinaghaharian ng Espiritu at pinaghaharian ng sanlibutan. Hindi magkakatugma't magkakaunawaan. Halimbawa, lumapit kay Petra ang makasanlibutan. Humihingi ng payo dahil si Petra ay maka-espiritong gawa. At nang sinasabi na nitong si Petra ang espiritong gawa at pag-uulat na salitang mabuti, pawa, nakaunawa ba itong lumapit na makasanlibutan? Mga mahal, pawang katotohanan, makakaunawa lang ang tao sa pang-espiritong gawa na mahiwaga na mula sa mga dakila kung nararamdaman niya na sa puso niya ang Diyos na tinatawagan niya. Mga mahal, naway maramdaman ninyong lahat ang Diyos na sinasamba ninyo na tinatawag niyong Panginoon kong Heso Kristo. Ang Diyos Amang hindi nyo nasilayan, subalit nang dahil batin nyong siya ang may-ari ng inyong buhay at nagkaloob ng inyong hininga na inakma sa inyong katawan upang gumalaw ang inyong katauhan, inangkupan ng Espiritu mula pa kay Adan. Nawa, mabuhay muli sa inyo nang hindi mamuhay kayo nang ayon lamang sa sanlibutang ito, kundi nangaayon sa kanyang Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya't yung nakakadama, sa awitin lang napapaluha na. Sapagkat ninanamnam niya ang mga katagang binibigkas ng umaawit. Nang dahil may buhay na sa puso niya ang mabubuting salita. Subalit kung ang puso mo'y bato pa, hindi tatalab ang anumang nakaiiyak na salita, nakaaantig na salita, sapagkat bumabalandra ang mabuting salita sa matigas na puso ng taong nilikha. Buhay ba ang Ama? Kaya kailangang palambutin ang ginto, idarang sa apoy. At pag kuminangnat lumambot na ito,
matatawag na siyang tunay na ginto. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga mahal, kung hindi palalambutin ang puso ninyo ng pamamagitan ng salita ng Ama sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu, paano niyong maunawaan ang Kanyang gawa? Paano niyo matatanggap ang Kanyang himala at hiwaga? Paano niyo makikilala ang Kanyang kapangyarihang walang imposible na magagawa niya sa inyo lahat ng gusto niya na posible sa tao? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At balang araw mawawawaan din ninyo ang gawain ito, sapagkat kung di man pagdakakarakay naganap ang tinuran sa inyo, hindi kayo mga mamatay na iba makakasilay pat makakakita sa tinurang hindi pa naganap sa inyo, tao. Nekkarameneyahana. 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 Kapuri-puri ka, Ama. Banal kang totoo. Wagas ang pananalita mo na malinis at makapangyarihan. Napatutupad mo ang nasa mo. Napipigil mo ang ayaw mo. At naisusulong mo lahat ng kagustuhan mo. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kumusta na po kayo? Nakaunawa na po bang puso nyo? Nakadama po bang damdamin nyo? Nakarinig po ba ang mga tenga? Nakakita po ba ang mga mata? Sino pong nakita nyo? Si Apo Kunching. Habang maliwanag po ang mata nyo, makikita nyo yung kapwa nyo. Subalit kung malabo ito, wala rin kayo makikita kahit na sino. Ngunit at pasubali, malabo man ang mata mo, kung maliwanag ang isip mo, makakaunawa ka sa banal na aral ng Kristo. Subayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ano ang kailangan? Tuwirang maging tapat sa tinatawagan. Walang taong pagdakay banal, walang taong pagdakay mabuti. Lahat ng tao'y nagmula sa kasalanan at nakagawa ng kasalanan. Subalit walang nagkasala na hindi maaring tanggapin ng Ama, kundi lahat ng nagkasala ay tinatanggap, pinatatawad niya. Kaya ikaw naman, kung tunay kang anak niya, magwawalang hiya ka ba sa kanya? Lolokohin mo ba siya? Lilinlangin mo ba siya? Alam mong siya'y totoo at di nagtatalusira sa salita niya, kaya nung dapat gawin mo, totoo ka na. Buhay ba nga, Ma? Upang makita mo rin ang katotohanan niyang gagawin sa'yo, na kapag ginawa mong tinanggap ng lubos ang mga salita niya, patototohanan niyang makapangyarihan ang salita niya. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? At yan ang dapat maganap sa'yo. Matanggap mo ang magwiwikang, anak, akong kagalingan mo. Narinig mo ba, anak? Wika ng tinuran at muli sasambitin sa harapan. Hindi baling bulag at walang nasisilayan. Kung maliwanag ang kaisipan, mananamnam aking tinuturan. Subalit, kung maliwanag man ang mata mo, madilim ang kaisipan mo, wala pa ring mababanag na liwanag sa iyo, dulot ng Amang bumuhay tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga, Ma? Kumusta ka na? Sabihin mo nga, Amen. Sabihin mo pa, Amen.
Isa pa, amen. Sulong. Sabihin mo, amen. Sige, sigaw mo ng sigaw, amen. Amen ka ng amen. Nananalig ka bang ang anumang sarado ay mabubuksan? Ang anumang nakapinid ay maaring ibuka? At ang nakasusi, maaring buksan din. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Salamat muli sa mga kasama mo, anak. Di ba kayo'y magkakasama? Batid ko. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Kumusta ka na, bebe? Pilitin mo. Sige, pilitin mong may pasok sa gilid. Sige, yan. Sige. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakilahan niya. Ayan, pumalandra pa. Tulad sa paghahagis ng kende. Minsan sa'yo na, lumilihis pa na. Minsan naman hindi mo inaasahan. Nakatungak-ngak ka, humahanap ka na, sumasalo ka, nasa tabi mo na pala. Ano ibig sabihin nun, mga mahal? Kung minsan, huwag kayong magtataka kung bakit alam na ninyong papunta na sa iyo, lumihis pa. Bakit? Ibig sabihin, ba't ganun ka, nakadama na ako ng maganda, biglang ganito na naman. Ba, malay mo naman. Kung tinitingnan, tingnan ko nga rin anak ko na rin, pag gumaling sigurado kalilimutan na naman ako. Kaya, pag sumikapan mong kamtin yung gusto ng Ama sa'yo, pilitin mo sa sarili mong usigin ang budi mo.
at huwag kang manatilit manahan sa maling gawa mo. Buhay ba, Ama? At minsan naman hindi inaasahan, grasya. Nagulat ka. Hindi mo inaasahan. Nandyan pala. May nakalaan pala sa iyo ang Ama. Hindi ka ba magiging masaya? Pinatotohanan lamang niya na habang hinahanap mo siya'y mahirap mo siyang kamtan. Subalit pinagsumikapan mo, madali mo siyang natutunan. Hanggang sa hindi mo namamalayan, magaan pa lang siya'y tanggapin sa iyong buhay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya kung lahat lamang ay marunong at totoong kumikilala, patototohanan ng Ama, masarap siyang kapiling. Masarap siyang handugan at paglingkuran ng iyong sariling buhay sapagkat kaway sa Kanya nagmula nilalang. Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, patototohanan niyang siya'y buhay na buhay. Pangalang Jesucristo, tawagin mo, subalit huwag mong ibaliwala ang gawang katotohanan. Kung kinikilala mo, tinatanggap mo, Jesus ka ng Jesus, Panginoon kong Jesus, puso mo na may bato. Nasaan ang Jesus sa iyo? Sa nguso, wala sa puso. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Maraming tao, naglilingkod naman ni Eka ako. Dinadahilan, sinasangkala ng paglilingkod. Kung naglilingkod ka man araw-araw, ang gawa mo naman wala sa katotohanan. Pagkatapos nung naglingkod ng kabanalan, ugali mo na may kawalang hiyaan. Ano baga ang napala mo sa iyong kapagalan? Mayroon baga? Bakit kaya ugaling dayain ang tawang Ama? Bakit kaya hindi magpakatotoo sa Kanya nang makilalang siya'y tapat at totoong mapagmahal sa tao? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Maliwanag ang tinuran, ang masakit sa inyo ay huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Kung paano mo iniibig ang Ama, ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig sa iyong sarili. Sa makatwid, hindi mo man sinunod ang sarili mo kung ang Ama'y sinunod mo, higit na mabuti ang kakamtan mo. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Naniniwala po ba kayo sa pag may tiyaga, may nilaga? At gaano man katigas ang baka, kagulang, kapag matagal mong dinarang sapoy, lalambot din. Tama po ba? At naniniwala po ba kayong walang taong masama na hindi magbabago kapag ninais niyang mabuti? Makapagbabago siya. Tama po ba? Totoo po, hindi naman bumaba ang Kristo para sa mabubuti. Bumaba ang isang Jesucristo para sa mga naligaw ng landas upang maituwid ng landas. Sa mga nawalay sa katotohanan ng Ama upang maakay sa katotohanan at magbagong buhay. Sa mga nagkasala upang patawarin at magsisit magbalik loob sa Ama. At yung alam ng mabuti na nasa Kanya na, malaya niya nang pinababayaan sapagkat may tiwala na siya. Kaya't pinagtitiwalaan ka ba ng Ama? Ba, huwag kang aabuso sa Kanya. Sapagkat alam mo, na walang malilihim kahit na ano. Buhay ba, Ama? So may inyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kayo palad ng mga tao ng panahon na yun, ano po? Mismo. Sabi ko, Panginoon, sana buhay na ako noon. Pero, salitang tao yun ano. May karapatan ba tayo magtanong sa Diyos kung kailan ka binuhay? Wala. Kung ano ka ngayon at gayong ka binuhay, samantalahin mo yung buhay mo, hanapin mo siya at kilalanin,
Mapalad ka kung kikilala kang lubos sa hindi mo nakikita, ngunit nagtitiwala kang Diyos mong totoo siya. Buhay bang Ama? Kaya maliwanag ang tinuran. Mapapalad ang naniniwala at nagtitiwala sa hindi niya nakikita. Subalit alam niyang siya'y Diyos ng hiwaga ng buhay niya. Totoo ba yun? Amen. Amen ba? Amen. Aro, nawa naman ay ibigay na. Kumusta? Ha? Kumusta? Ala. Tawagin mo yon. Dali. Gusto mong magsalita? Sabi mo, nanay. Abe. Ah. 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 I. O. Ah. Sana po hindi niyo pinatagal, nagluwat ang dilang yan. Ano sabi ni doktor sa'yo? Bakit hindi niya agad? Okay. Sa bagay po, wala namang matagal sama eh. Wala rin pong hindi magagawa siya. Kaya lamang, dahil hindi niya kayang manampalatayang tapat, ikaw na ina ang gumawa noon. Tama po ba? Oh, sige. Sige. Dila. Haba mo dito. Ayun. O, dito. Ayun. Ay, labit mo. Huwag mong kukuhanin. Dito. Haba mo, haba. Ayan. Haba. Ayun. Para tayo nang huhuli ng tutubi nito. Alam nyo bagang kung papaano ang Heso ay dumudulog sa Ama, napagbigyan siya sa mga anak niya at kaya niyang magawa ang lahat ng nasa ng Ama kapag binigay ng Ama, ay gayon din ang mga naglilingkod. Ngayon, ikaw na dinudulog, kung puro gawa mo ay puro tao at walang pag-asa at paniniwala ka sa dinudulog, aba, paano mo tinatatanggapin ang dinudulog sa'yo? Buhay ba ang Ama? Anong sabi ng Ama kay Jeremias? Jeremias, pag mong ipapanalangin ng mga taong iyan at hindi kita pakikinggan, basahin po natin. Huwag mong ipapanalangin ang mga taong ito, Jeremias. Huwag kang manangis para sa kanila, sapagkat hindi kita pakikinggan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung mamimiloso po kayo at sasabihin nyo, hindi naman ikaw, Apo Kunching, si Jeremias. Ikaw si Kunching, magkaiba kayo. Tama ka dyan. Subalit kung wala rin sa nag-atas ang kaparaanan, hindi rin kayo paglilingkuran. Sa makatwid, mayroong hinihingi ka na pakikinggan ka ng dinudulugan mo. Kung naayon sa kanya ang taong dinudulog mo. Oh, mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo. Ang Ama'y mahabagin, maawain, mapagmahal.
Kung nakikita niyang ikaw na anak niya ay nagpapakatotoo at nilalapastangan ka naman ng kapwa mong todo-todo, hindi kaya mahabag siya sa iyo at sabihin niya, huwag mo nang gagawin yan, Kunching, sapagkat ako'y nahahabag sa iyo. Todo ng pasakit ng ginagawa ng mga ito at hindi naman naniniwala sa akin. Bakit ko sila pakikinggan? Buhay bang Ama? Mga mahal, at yan din ang ginawa ng isang Jesucristo, nakipagtipa, nakipagniig sa Ama. Subalit, nang dahil hinihingi ng pagkakataon na yun ay tupdin at gawin, pinahintulutang ito ay maganap. Subalit ang hindi dapat ay hindi niya pinatupad. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sa makatwid, ang dapat ay pinatutupad ng Ama, ang hindi marapat ay di natatanggap ng mga anak niya. Kaya, karapat dapat ka ba sa iyong kahilingan? Batid mo bang totoo na ikaw ay anak lamang? Isuko mo ang iyong sarili at patototohanan ng Ama mong buhay at mapagmahal. Kapag nagpakasuko ka, nagpakababa ka, ibibigay niyang maluwag na maluwag sa damdamin mo upang ikaw ay magalak. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat ang naglilingkod sa katotohanan at ang banal na gawaing pinatupad sa isang taon nilalang, hindi sa ganang siya lamang ang may kagustuhan. Ang tumutupad sa kabanalan at umaayon sa kabanalan, hindi ganang kagustuhan niya lamang. Sa makatwid, kung ikaw ay nasa katotohanan ding tulad ng inatasan, kakamtin mo ang sayo'y kahilingan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Subalit, wika nga, hagdanan man kahit 5 lamang ang baitang, hindi mo maring lugdagan at pagdakay nasa itaas ka na lamang. Dadaan ka pa sa una hanggang pangalawa at umakyat ng 5. Doon mo pa lamang masasabing natapos ka na. Sa makatwid, mga mahal ko, kung nasa unang baitang ka at sumuko ka na, hindi ka makakabot ng 5. Kaya't kung paano mo pinakikilalang tupat ka sa Ama mo, nang nakita ka na nagtapat ka sa Kanya, pinakita mo pang totoong tapat ka upang kamtin mo ang marapat sa iyo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung urong-sulong ka sa hagdanan, di ka paroroon sa taluktok ng hagdanan. Kaya't kailangan mong dumiretso nang maabot mo ang pintuan. Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kung nasimula ninyong magsimula sa papagpagpatotoo at pakikipagtotoo sama, huwag nyo nang papatayin pat buhayin yung ganap ito nang makita nyo kung paano buhay nga siya sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ito lang po ang ipapaliwanag ko sa inyo at dapat nyo pong maunawaan, ano? Kung kami nga naglilingkod na araw-araw, mayroon kaming kung minsan nararamdaman, hindi itong araw na ito'y pinagaling At nakita nyo na po ang katotohanan nung ako'y nilagnat, nawala ng boses, inubo, hindi kinabukasan magaling ako. Subalit kahit anong nararamdaman, naglilingkod, gumagaling na hindi ko namamalayan. Yun ang hiwaga ng Ama. Dahil kinilala mo siya at tinanggap mo siya na mahiwagang Ama mong pinaglilingkuran, may ginagawa siya sa iyong kapanahunan na hindi mo alam kung paano nagaganap iyan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat siya nga ay buhay, tapat, magpakailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, ikaw ba ay gustong magsalita? Na. Mapalad ka sa edad mo na yan.
Sa totoo lang, walang inaabot ng 50 sa mga Mongoloid. How many years pa? Yung magandang kutis. Ano? Masarap kumain. Masarap magmahal si nanay. Masarap mag-alaga si nanay. Talaga, ikaw, masarap kumain. Lahat alam. Ang hindi lang kaya magsalita. Ano? Sabihin mo nga, Amen. Oh, Amen. Oo. Sabi po niya ayoko sabihin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sige po, mamaya i-ano ko siya sa Facebook. Hinapit ko po yung ako eh. Kaya mapapalad ang mga caps na ito na nakikipagtotoo. May sweldo ba kayo? Wala ano. Nako, subalit, paano nga kayo magtutungo rito kung walang damdamin kayong magpunta rito, ano? Sa Makatwid, yung damdamin nyo na yang nabuhay na pagparito nyo, buhayin nyo pa at mabubuhay pa ang patuloy na mabuti sa puso ninyo. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? At sa inyong lahat, mga minamahal, ano ang dapat na mabuhay? Anong dapat mabuhay? Kung yan ay lack, ano lang, tapos na yan eh. Kaya lang may ibang gagamutin dyan eh. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. May joint dito ang tao. Naglalak joint ito. So, pag naglock ito, ibig sabihin lahat ay may susi, ano? Sige po. Pag nagbara yung puso mo, hindi rin dadaan ang hangin. Sa ibig sabihin ng Ama, lahat may pamamaraan, ano? Mula sa panga, hanggang dyan, ang lahat na yan, may pamamaraan siya. Hanapin mo yung pamamaraan niya. Paano ba? Paano ba? Manampalataya ka sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katulad mo, inaasahan mo bang magkakaganyan ka? Hindi ano. Kaya, di ba anak mo yung, gumaling yung anak mo sa Makatwid, manalig kang ikaw din ay gagaling. Pagarian ka. Hindi ka na dapat wala ba yung di basa ng malinis? Kumusta? Ha? Anong pakiramdam mo ngayon? Eh anak, magkaiba kayo ng sakit nun eh. Taas mo nga kamay mo. Sa kanya, ang pagka-stroke niya, hindi katulad ng sayo. Sakit ba ito? Pina-CT scan nila. Ano sabi? Oo. Totoo yun.
Ikaw naman, sa presyon lang. Ikaw, iba. Kaya, manatili lang na relax. Ano? Pag-isipin ang buhay. Mag-isip man ang mag-isip, wala naman dumarating, wala rin. Tama ba ga? Pag nag-isip ba kayo ng pera, darating ang pera. Pag nag-isip ka ba ng kotse, darating ang kotse. Pag nag-isip ka kay Kristo, darating sa'yo. Buhay ba, Ama? Sige. Dila. Kainin mo muna yung candy mo. Relax. Doon nagmumula yung sakit mo. Hindi ka naman pwedeng operahan. Hindi ka pwedeng operahan. Dahil hindi naman yan clots. Yung clot, yung tinatawag na blood clot. Hindi yun. Na pwedeng i-drain. Pag tinamaan yung po. Sakit ba? May sakit? Relax ka lang. Manalangin ka ha. Tagal na ito eh. Kamusta ka na? Ha? Alam nyo, mga minamahal ko, lalo't higit kapag nasisilayan ng mga pasyente, walang kakayahan. Kung pwede lang, magic! Sige, magaling ka na. Subalit, kailangang maniklohon. Kailangang magpakababa, kailangang magkaisa para kamtin ang paghahari ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sa gayon, ang sama-samang pananampalataya at pag-iisa ng pamilya ay napakalakas. Kaya walang imposible sa posibleng gagawin ng Ama. Mamamatay na nga, pag ginusto niya, mabubuhay pa niya. Tama po ba? Kaya, sama-samang pananalig, pananampalatayang matapat, malaki ang magagawa sa bawat isa. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Paano kung hindi ka man marunong manalangin? Paano kung lagi ka pang galit? Paano kung lagi ka pang nag-iisip ng masama? Paano ka ba niyang papakinggan ng Ama mo? Paano ka ba niyang pagbibigyan ng Ama mo? Samantalang dapat sa iyong kalalagayan, wala ka nang gagawin kundi magpakababa at patuloy na sa Kanya'y maniwala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pagtitiwala sa hindi nyo nakikitang Ama. Sa gayon, kikilos ang kapangyarihan ng Espiritu niya, mararamdaman ang inyong katauhan, manunod sa buong inyong kalamnan, kikilos ang kapangyarihan niya, may magagawa sa inyo na hindi nyo batid at nakikita. Pagpalain kayo. Nekkaramanayahan, nekkaramanayahan, nekkaramanayahan. Sa inyong lahat, mga minamahal ko sa iba't ibang bansa, purihin, purihin, purihin ang Ama. Para bagang naglakbay ng 2 linggo si Apo Kunching. Na malayo ang nilakbay, malalim ang pinagdaanan, subalit nasadsyad pa rin ang hantungan. Nasadsyad pa rin ang hangganan
at nakadaong na rin naman. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Hintayin nyo na lamang ang mga sagot sapagkat kung naantala man po at hindi kayo natugunan lahat, may dahilan. Subalit hindi ko na kailangan ipahayag at iulat. Ang mahalaga, tapos na, napaghalagpusan, napagpakilalang muli, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay buhay, naway patuloy niyong kilalanin at patuloy niyong damhin. Mapapatotohanan ang inyong pinakikinggan at pinanonooran na gawain ito, Diyos Ama ang pinagmulan. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pagpalain kayong lubos. Alalaong baga, hindi tutupad at gaganap kung bilang pagkatao at hindi magnanasang gawin ito kung bilang taong layunin at kagustuhan sa makatwid. Magkaisang bawat isa kung paano kalooban ng Ama'y pagarin upang sa gayon lahat tayo'y pakinggan. Wika ng tao, wika ng Espiritu, lahat kayo'y pakikinggan sa pakikipagtotohanan. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Oh, kayo ba'y napupuyat? Halata po bang puyat? Hindi po, no? Alam niyo po, ayoko umiyak. Pero, kung ano kalooban na ba? Alam niyo po, hindi po sa ayoko at hindi po sa ako hindi naniniwala. Sa mga doktor, naniniwala po ako. Nagtitiwala po ako. Kaya lamang, para po ako nag-experiment. Na yung teacher ko, sabi ng aking guro, eto ang iyong experiment. Hanapin mo ang conclusion. At nang ma-100% pasado ka. Pero mahirap po. Subalit kay sarap at nakakagalak. Muli na patotohanan ko, mataas na lagnat. Walang gamot na anumang pang-temperatura. Kaya palang ibalik sa normal kapag ginusto ng Ama. Hindi ko po kayo sinasabihang gawin nyo yaon, sapagkat kung mahina at kulang ay hindi nyo nga magagawa, sapagkat puro takot ang mangyayari, pag-aalala. Subalit salamat sa Ama, purihin siya. Sa amin pong tatlong magkakapatid, halos isang buwan ang aming pagsubok. Mga apo, pamangkin, subalit lahat sa patnubay at kadakilaan ng Ama, ayon sa kanyang karunungan at kaloob, nagsigaling po lahat dahil siya'y buhay. At muli na patotohanan ng kanyang kahiwagaan, kadakilaan at kapangyarihan. Kaya't kung papaano lalong napag-alab ang pagmimithing siya'y paglingkuran. Lalong napag-alab ang pagmimithing siya'y kilalanin. Lalong napag-alab ang pagmimithing lalo siyang tanggapin. Sapagat siyang Diyos ng katotohanan at Diyos na buhay. Pagharian kayong lubos. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya, kayo ba'y anak ng Ama? Tiwalay gawin nyo, tanggapin sa puso nyo na siyang makapangyarihang Ama, may-ari ng buhay, siyang lahat sa buhay, siyang kaligtasan, kalusugan, kalakasan, kagalakan, kapayapaan, at siya rin ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa pangalang Jesus, hanapin ang daan ng katotohanan, masusumpungan mo ang kahiwagaan. Muli sa inyong lahat, kamtinawa ninyo ang higit na marapat, higit na sapat, para makilala niyong ganap ang Diyos ng kahiwagaan at Diyos na walang hanggan. Pagpalain kayo.
Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, buhay na buhay talaga siya. Tayo na, uwi na. May tanong po ba kayo? Sila nagtatanong.